May pa rin po ng pagtatanggal sa window hours sa number coding. Nasa linya ng ating telepono, MMDA Chairman Tomas Orbos. Magandang tanghali po, Chairman Orbos. Magandang tanghali po naman. Ivan po. Opo, Ivan. Chairman, ito hong pagtatanggal ng window hours sa ating number coding, pakipaliwanag nga po ang rationale sa likod nito. Ano ho ang pwedeng benepisyo na maidulot ito sa ating mga kalsada, partikular sa EDSA at C5? Alam po natin Ivan, na talagang dating ng Pasko, ngayon pa lang, talagang dumodoble yung sasakyan. No? Kasi talaga yung komersyo na lumalakas pagka Pasko. So ito isang measure para tugunan po itong pagdating ng Pasko sa atin. Itong pagkaroon ho ng no window number coding. Aha. Ito hong pagtatanggal na ito, trial period bago po ipatupad ng pagtatanggal ng window hours o magiging permanente ho ba ito sakaling maging successful? Siguro naman pag maganda talaga yung resulta nito, ito'y dapat pag-isipan ng ating mga nasa IAC at saka mayors. So hindi naman talaga trial period. We just need to do this for Christmas. But this will definitely entail sacrifice sa ating pong mga motorista, no? Because one day per week hindi talaga magagamit ang sasakyan nila. Yes, sir. Naiintindihan ho namin talaga na ito ay isa na naman sakripisyo na hinihingi natin sa ating mga mamamayan. Talagang napakabigat talaga ng traffic. Naiintindihan din ho namin yan. Ginagawa naman din ho namin lahat. No? In such a short period of time, nasa 100 days pa lang ho tayo. So, hingi na ho ako ng pasensya, pero sa tingin ho namin, kailangan ho namin gawin itong mga measures na ito. What's in it for the motorist, Chairman? Kasi kung ganun po ang sakripisyong hinihingi natin, ano naman po kaya ang impact sa kanilang travel time ng scheme na ito? Bibilis ho tayo ng 5 minutes. No? Yun ang tinitignan natin na 20% reduction. No? Yun yung sinasabi natin kanina na mababawasan per lane ang capacity ho ngayon is only 6,500 and yet we are at 7,800 or 7,000, around 7,800. So a reduction of 20%, tatama ho tayo dun sa carrying capacity ng per lane ng EDSA. Ano rin ho ito kasi magandang measure din ho ito para ano ho talaga natin, pagplanuhan natin yung araw natin lalo na sa Kapaskuhan. Isa ho itong hinihingi namin, kung pwede sana, pagplanuhan na rin yung mga pag-hold ng Christmas parties. Kung may hinihingi ho kami sa mga malls, sa mga utility companies, humihingi na rin ho kami sa mga kumpanya. Kung pwede ho sana, planuhin ho natin maigi yung mga Christmas parties ho natin. Hindi ho biro yan. Pag nagsabay-sabay din ho yan, lalo na ang gusto ng mga mamamayan natin, usually yung last Friday before Christmas. Sana ho mas maaga. The whole of December, you can already have your Christmas parties. No? You need even to do your traffic routing. Tutulong ho kami. Chairman, ito hong scheme na ito, linawin lamang po natin, covers only EDSA at C5 and during weekdays only. Yes po. C5, EDSA, at Perdion Tumawit, it applies only to private vehicles. And in special cases ho naman, we understand that there will be exemptions. In emergency cases, pagka naman ho talagang emergency, hindi naman ho namin pinapabayaan na patigilin pa yan. Pero siyempre, wag lang ho natin abusuduin. At kung persons with disabilities, and in certain cases, mga senior citizens, pinapayagan naman ho natin na to secure exemption sa MMDA. Chairman, ito hong mga schemes natin, kadalasan focuses on EDSA and like now, C5, understandably, dahil yan po yung mga talagang major thoroughfare natin. Pero ito po mga inner streets natin, meron din po ba tayong ginagawa? Kasi kung mapapansin nyo po, pati mga inner streets, traffic na eh. Opo. In fact, itong scheme na to, ang hiningi naman ng mga mayor sa IAC, no, nag-uusap sila tungkol dito sa scheme na to, kung pwede naman buksan yung mga certain parts of EDSA na kung saan naman na isara at nagkukos ng mahabang traffic sa looban. An example of this instance, kunwari po yung nasa may Connecticut, no, napakahaba ng pila ng mga sasakyan dyan sa may San Juan, ay sa Mandaluyong. Ngayon po, may nag-uusap po ang IAC through General Gadjola and ang Mandaluyong po na kung pwedeng buksan to on certain hours. Kumbaga, ano naman hindi naman pare-parehong matraffic yan. So,
meron naman panahon na pwedeng buksan yan para matulungan naman yung traffic dun sa looban. Another po is yung intensified illegal anti-illegal Yung towing, parking ano po? namin. Aha. Opo. Ang ano ngayon, we are hitting around 80 per day and we should increase that. So ang problema lang talaga namin, wala kaming mga kulang na ho tayo ng mga tow truck. So ulit-ulitin na lang ho namin yung biyahe. Aha. Okay, nako. Expect na po natin in the coming months, lalo na siguro November, December, bibigat pa ang traffic. Good luck po sa inyo. Opo. MMDA Chairman Salamat po. Tim Orbos. Thank you po. Thank you.